Magandang hapon, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Aabot sa mahigit $4.26 billion ang halaga ng napirmahang mga kasunduan sa pagitan ng delegasyon ng Pilipinas at mga business leader ng Saudi Arabia. Ginanap ang pirmahan sa gitna ng pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN Gulf Cooperation Council Summit sa Riyadh. Ayon sa Department of Trade and Industry, nagpirmahan ng kasunduan ang Al Rushaid Petroleum Investment Company at Samsung Engineering NEC Company Limited sa panig ng Saudi at EEI Corporation ng Pilipinas. Para ito sa serbisyong construction export na nagkakahalaga ng $120 million. Umabot naman sa $3.7 billion ang kasunduan ng Al-Jir Human Resource Company ARCO at Association of Philippine Licensed Agencies for the Kingdom of Saudi Arabia para sa Human Resource Services. Tig $191 million naman para sa Human Resource Services ang napagkasunduan ng Staff House International Resources Corporation at EGMP International Corporation sa Mahara Human Resources Company ng Saudi. Sa isang pulong kasama ng mga business leader ng Saudi Arabia, sinabi ni Pangulong Marcos na nasa 15,000 Pilipino ang makikinabang sa pagbubukas ng mga trabaho at oportunidad sa construction industry at human resource services. I think this was an excellent forum for us to market the Philippines as an investment destination for the Saudi Arabian companies. There seems to be a lot of interest in the sectors of energy, agriculture, telecommunications, and finance. Nagpahayag ng interes ang ilang negosyante sa Saudi Arabia na pag-aralan ang Maharlika Investment Fund ng Pilipinas. Sa roundtable discussion na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinabi ni Minister of Investment Khalid Al-Fali na gustong matuto ng mga negosyante nila mula sa sektor ng pananalapi ng Pilipinas na itinuturing na isa sa mga exciting markets ngayon sa ASEAN. Ani Al-Fali, maraming negosyante at business leaders sa Saudi Arabia ang naghahanap ng mga oportunidad sa pagkikipagkalakalan sa mga partner katulad ng Pilipinas. Pinuri din ni Al-Fali ang pagsusulong ng gobyerno ng Pilipinas ng sistemang cashless sa taong 2030. Kabilang naman sa mga nagpayag ng interes sa MIF sina Mulahan Al-Bakri, Executive General Manager ng Public Investment Fund ng Saudi Arabia at ang CEO ng Jada Investment Company na si Bandar Al-Hamali. Hinikayat naman ni Pangulong Marcos ang mga negosyanteng Saudi na mamuhunan sa mga proyektong infrastruktura sa ilalim ng MIF. Samantala, ayon naman kay Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, ipinaliwanag ng delegasyon ng Pilipinas kung bakit dapat mag-invest ang mga negosyante ng Saudi Arabia sa bansa. Inihalimbawa nila ang strategic location ng Pilipinas, ang malaking populasyon ng bansa kasabay ng lumalaking middle class na nangangahulugan ng malaking investment market. Sinasabi rin nga natin na ang Pilipinas ay bukas ngayon sa negosyo. Ibig sabihin, ready tayo mag-receive ng mga investments. At hanggat maaari nga, yung mga production na ginagawa ngayon dito sa Saudi at pinapadala natin yung mga workers natin, ang pwedeng mangyari, mag-invest sa Pilipinas ang mga taga rito sa Saudi at iba pang Gulf countries para doon gawin ang production nila at doon magtrabaho na sa Pilipinas yung ating mga skilled workers. Nagbabala ang Department of National Defense sa mga defense at military personnel laban sa paggamit ng tinatawag na Artificial Intelligence o AI. Sa memorandum na nilagdaan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., sinabi nitong lubhang mapanganib ang paggamit ng digital application gaya ng AI dahil maaari itong magdulot ng matinding privacy at security risk. Anya, gumagamit ang application na ito ng mga datos at larawan para kopyahin ang itsura at kilos ng isang individual. Bagaman sa unang tingin ay nakakatuwa lamang, maaari umanong magamit ang mga ito para gumawa ng mga fake profile
na pwedeng magresulta sa identity theft, social engineering, phishing attacks at iba pang kalintulad na aktibidad. Dahil dito, mahigpit na pinagbawalan ng kalihim ang mga tauhan ng ahensya sa paggamit ng AI. Ipinaalala din niya ang kahalagahan ng pagiging mapanuri at responsableng pagbabahagi ng impormasyon sa online. Humihiling ng proteksyon ang isang organisasyon ng mga mamamahayag para sa mga kasamahan na nag-uulat ng giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa Organization of Asia-Pacific News Agencies o OANA, patuloy na lumalala ang hidwaan sa pagitan ng puwersang militar ng Israel at militanteng grupong Hamas kung kaya't nalalagay sa peligro ang buhay ng mga mamamahayag na nakadistino sa lugar. Binigyang diin ng OANA ang kahalagahan na maiulat ang sitwasyon sa riyon kung kaya't hinihiling nila sa lahat ng institusyon at organisasyon ng pamahalaan na gawin ang lahat ng makakaya para pangalagaan ang kaligtasan ng mga mamamahayag. Batay sa huling tala ng Committee to Protect Journalists sa New York, aabot sa 21 ang bilang ng mga mamamahayag na namatay sa Israel at Gaza mula nang sumalakay ang Hamas noong October 7. Ayon sa OANA, malinaw na paglabag ito sa karapatang pantao at sa international law. Ang OANA ang kumakatawan sa 43 news agencies sa buong mundo, kabilang na ang Philippine News Agency, Yonhap News Agency ng Korea, Bernama ng Malaysia at Saudi Press Agency. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 66 days na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Bacelonia, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.